Pag-usapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Game, 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 Romualdez game, na game, ayaw game. talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Yan. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Naku Okay? po. Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada Manila. Naku. Okay. Nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay. Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you Present. are free to do so. Madam, present. Okay, you are free Present. to do so. Okay. So, i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Ulitin natin, ha, para malinaw. Madam, present. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez. Ano yan? Muntik nang mag-cruise ang landas namin ni Ma'am Sas doon sa live nitong si Ma'am Joey, no? Muntik na mag-cruise eh. Kaso biglang naputulan siya kasi sobrang fan ho tayo niyan. Idol ho natin yun. Magaling ho talaga yan. So, magaling, malupit hong bumalagdag. Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay. Click share, click share, click share. Ito yung kaso. Para marami makapanood, marami makapanood. Isinampa ito ng 26. Para kahit hindi ilinalabas na mainstream media, tayo ho dito, parehas lang naman ho, yung makapanood sa mainstream, mapapanood din naman ho sa social media. Kaya share ho natin sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, pati sa mga kaaway nyo, at least dito siguro, pagka nalaman nila itong mga kalokohan na to na nangyayari ngayon sa ating bansa. Capital, ng 26 Capital ay isang American company, isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, opo, ma'am. Get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan, ha? Dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya i-share nyo na ito. Okay. Siguro ngayon, naiintindihan nyo na ho ako pagka sinasabi ko, yung ali na yan, isa ho talaga sa, kung tatanungin nyo ho ako,
nasa top 3 ho yan na malulupit magpaliwanag. At pagka kinalkal ho niya yung buhay niyo, pati yung kalululuhan niyo, mahahanap ho ng alin na yan. Malupit, magaling yan si Ma'am Sas, magaling. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampan nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, o tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung ano ang ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Matindi pala tong si Tambaluslos. Hanip po pala tong si Tambi. Ha? Para ma-impluwensyahan. Anong bayad doon sa ano na yon, Ma'am Sas? Tuloy mo nga tayo. Nabibitin tayo eh. Nabibitin tayo dito eh. Game. Yung storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times. Noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon,
Nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, no? July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. On the issues that have credibility and So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito Yung na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw. Japan Times magpi-fake news, naku po. At saka yung ano ho dyan, pagka Japan, standard ho nila sa lahat ng bagay, hindi ho kagaya ng standard ng alin mga bansa sa mundo. Na, di ba? Pangarap ho natin magpunta dyan, no? Yung mga kababayan natin, yung mga tagapanood natin nasa Japan. Pagka nagpunta ho tayo ng Japan, magpo-post ho ako sa community natin para yung mga nasa Japan makakapag-meet and greet tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho muna tatapusin ang ating reaction video. Pero pagkabalik ho natin, pagkatapos ng lakad natin, tutuloy ho natin ito. Grabe, no? Panlumo itong mga ganitong klaseng issue na dapat ho sana, ito yung mga issue na dapat na pag-uusapan sa kanto. Kasi pera ho pinag-uusapan dito Malaking pera kasi heavy luggage. Di mo naman lalagyan ng 100,000 yung maleta kung, di ba? Heavy luggage, malamang sa malamang, ano ho yan? Daang milyon, kung di man daang milyon, daang bilyon. Maraming salamat ho mga kababayan. Dito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Kung di nyo pa ho napanood ng video na to,